So nakita ninyo atong existence? We are created in Christ Jesus. Gibuhat ta in Christ Jesus. So ikaw ug ako, we exist already in Christ. So wa pa ka mag-exist sa physical material plane. Nakuha ko ninyo? So nag-exist na ka. Now balik ta sa word remember. Ang word remember is, sa ako nang gikaingon, mao ang word sakar. Sakar means to be brought to mind or cause one to remember. So Oxford Dictionary, it is an action word that means to bring to mind, to bring to one's mind or awareness of someone or something that one has seen or has heard, has known, has observed, or has experienced in the past. Now, sa ako nang gikaingon, Exodus 20 verse 8 instructed us to remember the Sabbath. So gi-instruct us to remember the Sabbath. And since to remember is to become aware of someone or something of before, then, in other words, ang Sabbath, it is not a new concept or not a new idea. Unsam nining Sabbath? It already existed before we were born. Nag-exist na day ang Sabbath, Pastor, long before we were born. Yes. Nga naman, okay, pasabton ta mo. Pagbuhat niya sa tao, in His own image and likeness, pag humanagbuhat sa tao, nipahuway siya. So, ang Diyos, nisud na siya sa 7th day. Nakuha ko ninyo? Nisud siya sa 7th day. Pag humanaghimo sa tao in His own image and likeness, ang Diyos mismo nisud sa ikapito, pagsud sa ikapito kaadlaw, ang ikapito kaadlaw, iyang gipanalanginan o iyang gibalaan. Wa lang kay niya iyang gipanalangin, dili lang kay iyang gipanalanginan o gibalaan, kundi ni pahuway siya sa ikapito. Now, 70, is it literal? Based on this one, gawa pa man niya buhatang kabukiran o kalibutan. Ang 7th day sa perspective sa Ginoo, it's in the Spirit. Nakuha ko ninyo mga igsoon. Now, again, balik ko na ko, na-share ko na sa inyo ha, makadaghan na yun. In God, there is no past and there is no future. What exists in God is the eternal present moment. Pero ang tao, sa kagamay sa atong utok, sa kagamay, natay kagahapon, natay present, natay future. Ang atong experience sa time, linear. Ang experience sa Ginoo sa time, sama na? Horizontal. Past, present, future. Tagaan ta mo gamay insight ha, para masabtan ninyong mining eternal realm of the Spirit. Gamay lang po kapag sabot, di po kumuingo kumplito. Nakas taas kay nga tower. Ibutan talag Club Ultima sa Cebu. Yan ay nagparade, sinulog. Unya, ang usa ka tawo naa sa Metrobank sa ubos, ang usa to sa babaw. Katong niagi nga parade, sa tawo nga naa sa ubos sa Metrobank, nga naa sa Metrobank naglingkod. Katong niagi siyang atubangan, mo to'y present. Katong nilabay na, mo to'y past. Katong muagihay pa, mo to'y future. Sa ato pa, ang tao nga naubos sa Metrobank, naa sa Metrobank, sa entrance sa Metrobank, naglingkod, nagtanaw sa niagi nga parade. Naa siya'y present, naa siya'y past, kay niagi naman, naa po siya'y future, kay muagihay pa man siyang tungod. So in other words, ang tao nga naa dito sa ubos, naa siya'y present, naa siya'y past, naa siya'y future. Pero sa tao nga tuad dito, sa Club Ultima, one glance lang niya, everything exists sa present.
So usa niya kadungaw, walay past sa iyaha. Wa ko'y future. Nga naman, pagdungaw niya, tanan, nasuot sa iyang present. Mao na realm sa Ginoo. Kuha ko niyo mga igsoon. Mao na si Einstein sa nadugay niyang paminaw mayo, pinaminaw sa iyang kinasuluran o sa dugay ng tinuon. Sa iyang libro nga Einstein God of Theory of Relativity, may pakanaog siya conclusion nga past and future are just mental projection. O sa sulti ni Einstein, past and future are only mental projection. What exists is now. Ano naingon pa sa Einstein? Within time daw is now. Sud sa oras is now. Nakasilip siya gamay sa realm sa spirit, pero wa niya ma-explicar o dugay. Nakuha ko niyo mga igsoon. Now, another example. Kini, kalibutan man ginidirig. Madto tas buwan. Ya, mo gamit tag powerful kay nga microscope. Take note ha, mo gamit tag power kay nga microscope. Nakas buwan. Unya tanaw nimong kalibutan, mo gamit kag powerful kay nga microscope or telescope. Microscope ang microorganism man na pwede di ay. I'm sorry. Nakas buwan, gamit kag power kay nga telescope. Imong teleskopyo ng kalibutan, makita nimo nga sa pika side natug ang tao. Sa pika side, nagbata. Yung kasabot mo, anak. Nakita ni mo ang pika side na to. Ang pika side po, nagmata na. Kung naapakas kalibutan, usaragay mo ma-experience diha. Nakuha ko ninyo? Kung naakas kalibutan, usaragi mo ma-experience. Kung wala ka matuog, gamata ka. Pero kay naamakas buwan, na-experience mo ang duha ka pagpaghitabo sa kalibutan. Na-experience mo ang duha ka pagpaghitabo. Nga naman, sa imong gipuy-an, wa may adlaw, wa ko'y gabi eh. Kuha ko ninyo mga ison. Sa kataas sa dimension nga imong nasudlan, realm nga imong nasudlan, imong nadungan og experience ang mga tao nga natuog og nagmata. Dungan imong tan-aw. So in the realm of the spirit, there is no past and there is no future. Why past? Wala po'y future. Everything exists in the present moment. Mo bitaw na nga kung naay mga propeta nga maka-access sa hunahuna sa Ginoo, if they can access the mind of God, they can see the future. Ano sa man na nakita ang future? Now, when they ascend in the spirit, nasilip nilang future. When they ascend in the spirit, nakita nila yung past. Kano saan nila nakita? Karon. Kano saan nila nakita ang future? Karon. Kano saan man? Sa diyang misaka sila sa ihutong sa espiritu. So, ang Ginoo ni pahuway, og ang iyang seventh day, dili literal nga adlaw, kung dili in the spirit. Nakuha ko niyo mga igsoon. Nipahuway siya. Now, another one is, kung tunani mong Book of Revelation, labi na sa 20, 21, 22, diri nagis 21 o 22, imong tan-awon og mayo, naay adlaw diha, naay day diha, nga ang sun, ang kahayag, will never go down. Nakuha ko ninyo? Naay adlaw diha, nga ang adlaw dili musaw, ang kahayag na ay adlaw sa Book of Revelation 21 and 22, particulars 22, makita nimo nga nay kahayag sa adlaw diha nga wala gyud naog-naog. Mao nay adlaw sa Dios. Nakuha ko niyo mga igsoon. So, ang gusto sa Ginoo nga atong mahinumduman is una sa tanan, gusto siya nga mahinumduman nato kinsa ta. Kay kung di ka kahinumdum, kinsa ka, di ka kapahuway. Mao na siya message niya sa Sabat. Remember the Sabat. Kay once mahinumduman mo ang Sabat, magkapahuway ka. Pero part sa imong remembrance of what Sabbath is, we start to realize, remember, and understand who we are. Kuha ko niyo mga igsoon. So, balik ta.
Sabbath is not a new concept or idea. It already existed before we were born. It is a culture, a way of life, and a state of being we already had before we were on earth. Now, in other words, it is our spiritual environment. Mauna ang imuhang environment sa wa pa ka mataw aning kalibutana. Maunay imong puloy-anan, environment or atmosphere nga ikaw na expose sa wala pa ka mataw aning kalibutan. Na unsa man ang importante, pastor, importante ha. Paminaw lang gyud mo maayo kay makita gini yung unsa ni importante. Okay, padayon ta. Now, sa akong gingon, it is our spiritual environment in God, and that someone is God, and that now, take note ha. Sabbath is our spiritual environment. And that someone is God, and that something is His kingdom or divine environment. This is the one we are called to remember and bring to mind. Okay. All of us, take note, ikaw ako, gikan sa Ginoo. But when we were born on this earthly plane, we forgot where we came from, what our spiritual environment was. That is why the Spirit of God now calls us to remember, now calls us to sakar or remember. Now, question, remember what? Balik ta. Balik ko na ko ha. Balik ko na akong gisulti ha. Nalimot na tanan ani. Nalimtan gini mo. Perti gini mong limuta. So, pagkalimot ni mo, kinsa ka, sa dihang nalimot kag kinsa ka, nalimot mo kag diin kagikan, dito nagsugod ang imong malas-malas. Bantay mo ng taong naamis siya. Dili lalim kung dato kay ka. Pertini mong dato Unya na parok o kalit ang imong o. Pagkaparok sa imong o, minyo ka. Take note ha, dili lalim nga problema. Wapa kay imong asawa, kating gwapaha. Imong anak, imong love kay nimo, ipangga imong maayo, imong negosyo, nindot imong negosyo, dako kay kag income, nag-earn kag 30 to 50 million a month. Grabe no? Sayunan ka ng 30 to 50 million a month ang imong income. Tour around the world ka, grabe kayo. Sa usa ka higayon lang, naparok ang imong o. Grabe. Pagkaparok sa imong o, nalimot ka. Kinsa ka? Nalimot ka, kinsa ka? Nalimot ka sa imong identity. Pagtanaw nimo sa imong pitaka, nakakita kag ngan dito, nanay ID dito na. Gilabay nimo kay wa ka kaila ato, tawhan ato, labay nimo. Ang imong driver's license, gilabay nimo kay wa ka kaila ato. Imong pilsis, gilabay nimo kay wa ka kaila ato. Karon kay wa naman ka ID. Nalimot po ka nga na kay kwartas bangko. Na may nag-atiman nimo. Puting pobriha ang nag-atiman nimo. May yung tagwapa. Porti manggid niyang lipaya, kay gwapo man ka. Igyatiman ka maayo. Karon kay nabinyo mo. Itagaan ka nagbagungan. Tagaan ka nagbagungan, itagaan ka nagbagong apelido ng anak mo. Nagdako ka dito sa bukid. Nagdaro po ka dito, nangguna. Sus karon, so sa kahigayon, naparok man imong og balik. So, pagkaparok sa imong og balik, nahinumdum ka sa tanan. Naabdan kag na po, katuay kag kuyong dito, dagko na ko ni mong anak. Dagko na, dili na problema. Pagpunti na problema ha, oy. Ano man? Damage. Ang damage sa imong pagkalimtanon. Ha? Naminyo kag lain. Nanganak pa ka. Sod sa napo katuig ang imong kinabuhi perting lisuda. Ano man? Nalimot pa ka. Perting imong limuta. Pagkahinumdum nimo niingon ka, pagkamalasa kinabuhi kadato nako. Ano man taon? Gausik kung kus panahon ako diri. Mo na mga igsoon.
Awhagon ko kamo, ining kabuntagon, iparok na to tong uok. Ha? Iparok na to. Para makamatata. Muna niingon ang Ginoo, remember the Sabbath. Kaya kung mahinumdum ka sa Sabbath, we will be unlocking, take note na, we will unlock hidden potential within. Ang tao, mga igsoon, sa mga nakadungog sa akong wali, sa makadaghan, sa kaniadtong mga niaging mga katuigan, di ba nagwali ko nga ang tao nakatuog, ug hangtod ron, wa pag yung kamata? Umuna. Grabe ang amisya ha. O tungod sa imong amisya god, gimalas-malas kag maayo nga sa pagkatinuod lang, pertini mo datoa, you have all the potential to create a happy life. You have all the potential to unlock God's wisdom, knowledge, understanding, everything that we need in life. Naaragid sa sod nimo. Para sod nimo. Walang takalibutan ba? Unsa ka valuable kanang naasod mo. Parehas ba itong tao? Dito siya sa bukid. Sa lasang ba? Pag abot niya sa kalasang, nakakita sa langgam, tukmo ba? Tambok ay, naghangkain tukmo. Nagkaratol-natol sa pangitag, bato. Sasama siya mga bato nga nakit-an kilid sa sapa. Sinaw kayo nga bato. Pag inani kadaka, sumayang gigamit, kabok, at tagak yung tukmo. Yung oras sa itong batuha dito, wala lain. Nabinla na lang siya kusa kabok, gamay ka istanan. Gidala niya yung tukmo sa syudad, yung gibaligya, sa lipay kay sa susunod. Salamat sa Ginoo, nalagyan ko yung tukmo. Yung baligya dito. So, pagbaligya na sa tukmo. So, may gigamit ni mo ani dong, grabihan naman sa bada, ani niya, diriskilid niya dong. Tirador na ako na, asa mo mo? Akada mo. Gitanaw sa, yung gipalitan ba sa, ang yung gibaligyan sa tukmo. Dong mo ni mong gibala si mong tirador dong. So, kung sabi na, diamante mo na dong. Ha? Diamante na. Sus, Ginoo, asa mo? Gibala lang mo si mong tirador. Porte niyang mahaya. Ang nabili niya, usa na lang kabok, gamay isa lang, si kita kasta, wata kalibutan ba, kung say value na asod na to ba. Nga naman, naparok man na itong o kausa. Muna kinahanglan, iparok na to ikaduha para magkamata ta. Hello? Ha? Bantay manguli mo ha, pag kuman, iparok ninyong o, ako musunin, iparok niyo literally ha. So naman, hallelujah. So, hindi mga istorya na, no, nga, moingon bitaw ta nga, look, ano, siya, oy, kung na sa maparok, oy, wag yun na sa mabright. Kadungog mo, no, nga, nga parok, kunya pag kumagparok na bright, na-istorya ka na. Na-istorya na, usa ka scientist, mga igsoon, nga, natagakan ang iyang uho niya, dire, natagakan o bukat kay nga object, dire siya, ngo, puk! Pagtagak ato siyang uho, dire, nabukol, pag human siyang bukol, purti na niyang brighta. Waasag ko magsulti nga magpaabot hag na ibatagak sa atong agta nga moigo sa atong o para mabrayta kay duha ra ka paingnan na hindi ka mabright mabugo ka. So balik ta na kay potential, na kay knowledge, unlimited knowledge, unlimited understanding, unlimited wisdom na trap sa sword nimo, wala nimo ma-unlock kay wa man kay ID. Unsa man nimo pagkuha sa kwarta nimo sa bangko? Magdala kag ID. So unsa man nimo pag-unlock sa imong hidden potential sa sword nimo, you need to know your true identity. Mo na usa sa purpose sa car. Para mahindumduman nato kinsa ta before. Napadayon ta. Remember the lifestyle, culture, and divine environment we had with God in the Spirit. Take note ha. Remember the lifestyle, culture, and divine environment we had with God in the Spirit realm before we came on this earth. Remember our true identity. Remember our divine identity that we are one with God, God in us, and we in God.
Now note, sakar not only mean to remember, but it also means that once we remember already who we are in God, what our spiritual environment with Him before we came on earth, sakar also means we have to put it on record in the memories of our body and soul, carve it in our body, mind, will, and emotion, then make a memorial so that we will never again forget it ever again. I-record. So kung ingon kag record, gi-record gani, na panahon nga imong i-replay o balik. Kuha ko ninyo. I-record nimo, na panahon, imong i-replay o balik. So, ang tao, pag sudya ning kalibutan na, daghan kay isang nalimtan. Daghan kay isang nalimtan. Now, sa ako nang gikaingon, ang atong gi-work out diri, ang atong soul o body. Ang imong spirit nimo, sa sud nimo, ni pahuway na kuyog sa atong langit nung amahan. Take note ha? Ang imong spirito naana sa 7th day. Pero ang imong awareness, ang imong consciousness sa imong soul, nalimot kung kinsa siya. Sa ato pa, ang trabaho unon diri is ang imong lawas o ang imong kalag. Kuha mo niyo mga igsoon. Ang trabaho unon diri, ang imong lawas o ang imong kalag. Now, wa mo kabantay anang tao nga nabuang. Dili gani ka makapahuway. Baliko na ko ning example ha. Dili gani ka makapahuway. Kini, simple rin yung kaya example. Dili gani ka makapahuway. Di sa ka makakaon. Kandidato ka sa nasugdan. Kandidato ka sa 99.9. Kandidato ka sa tao nga gitawag nato buang. Now, pag ang tao mabuang na, malimot na siya kinsa siya. Magpataka na lang na siya sulti kung kinsa siya. Kuha ko niyo, nakita ninyo? Muna nga, tanawa, ang unang yung i-correct sa Ginoo, kung gusto ka, di sa ta maghisgot og spiritual things. Papahuwaya sa imong lawas. O na'y sinugdanan yun kung gusto ka nga mabalik ang imong creativity, mabalik ang imong intelligence, mabalik ang sakto nimong pangisip, o ma-unlock nimong full potential sa imong allow your body to rest. Ay mo kalimot sa tuha ka cycle ha? Rest and work. 2 cycles that we need to observe. Rest and work. Work for 6 days, rest for 1 day. So once makapahuway ang imong lawas, makahuna-huna kag sakto. Once makahuna-huna kag sakto, makapamalandong kag sakto for spiritual things. Nakuha ko ninyo, diha ta manukad. So ang lawas, usa ni siya sa atong tools para ta makahinumdom kung kinsa ta sa atong kinasuluran. Now, since ang atong huna-huna o ang atong lawas, related ang duha, ang trabaho unon naaman sa atong soul o sa atong lawas, atong papahuwayon ang atong lawas. Huwag mo nyo mga igsoon? Nasabtan ninyo? Okay, padayon ta. Now, ganina, since miingon ko, nga part sa definition sa sakar is the word record or make a memorial, how do we remember a record and make a memorial of the Sabbath in our body and soul? Now, take note ha. Since ang word record, usana siya sa definition sa sakar, o make a memorial, usag yapon sa definition sa word sakar, then the question is, how do we remember a record and make a memorial of the Sabbath in our body and soul? Now, mo ni answer. Answer number 1, consciously live the truth. When I say consciously live the truth, kinahanglan, conscious ka sa kamatuuran nga imong gipractice kada adlaw sa imong uni mo. Ha? Take note ha? Conscious ka sa spiritual principles, sa kamatuuran, diha sa imong unahuna kada adlaw. Okay, balik ko na ko. Consciously live in the truth. Acts 17 verse 28. Kung sige sulti diha, for in Him we live and move and have our being. By being intentional, take note ha, by being intentional in living,
moving and having our being in God, when we exercise, kadang mag-exercise ka, do chores, business, profession, when we become intentional and do it purposely to attain conscious union with God, hello, we consciously live the truth. Ako kanang mag-exercise ko, magbutang ng headphone, maminaw kong wali. Mag-walking ko, maminaw kong wali. Musakay ko V-Hire, padong Cebu, pasakay kong series, mubiyahe ko, mag-mission ko, pagsakay ko aeroplano, naiwali akong gipaminaw sa akong dunggan. Every day ako yun ang gitanom sa akong utok na ko. I have to be conscious sa kamatuuran. Every day. Walay hunong. Ano man, ang akong gitrabaho, ang akong spiritual consciousness. Gusto ko nga ma-develop fully ang akong spiritual consciousness. Kay kung na-develop ng gitawag na itong spiritual consciousness, yun sa mga pag-develop sa usa ka basketball player, ang consciousness sa usa ka basketball player, na-develop niya through practice, conscious practice. Mao na, tungod siya ang conscious practice sa 3-point area, abot ang panahon, pasahan sa bula, inikitsa niya stress, igo, gina. Nga naman, sige man siya practice. Kada adlaw. Nga naman ang Christian, wala may spiritual consciousness. Ang consciousness nila, mortal human being malang gihapon. Nga naman, huwa man sila consciousness. Nga naman sila spiritual experiences. Kaya huwa man na praktisan kamatuuran. Now, another thing, ako isod sa inyo karon ha, pero ako ning i-expand pa ko nigmayin ninyo next time. Ang tao, every time na atay problema, ayaw mo kalimutan eh, every time na atay problema, God has given us 3 options to solve that particular problem. 3 options to solve that particular problem. O ang atong gigamit, pagsulbat problema, kinirgin duha, pirme. Kada problema nga moabot sa imong kinabuhi, gitagaan kag option sa Ginoo. Tulo ka solusyon, tulo ka pamaagi, pagsulbad anang problemahan nimo. Pero ang gigamit sa tao, kining duha. Kung kininduha imong gamiton, di gyud ka motubo spiritually. Di sa gyud ka kailas Ginoo. Di sa gyud ka kailag unsay gracias Ginoo. Di sa ka kailag unsay milagros Ginoo. Unsa man duha ka option? Physical solution and mental solution. In every problem nga imong ma-encounter, ayaw gyud kalimot na kay tulo ka option pagsulbad ana. Unsa number 1, spiritual solution. Number 2, mental solution. Number 3, physical solution. Nakay problema. Grabing problema, gisulbad nimo pinaagi diri. Karon kay na-edukar man ka, wa nimo sumbaga, gigamit nimo diri. Ang tao nga nakailas Ginoo, sulbaro niya ang problema spiritually. By solving your problem spiritually, we grow in the spirit. Tubo ka spiritually. Problema lang kay ang atong hunahuna o ang atong gituuan nga inigsulbad nato sa atong problema mentally, nagtuo ta nga iya hatos Ginoo. Dito yas Ginoo, oy, imuha tong pamaagi. Ikaw ko ninyo, napadayon ta kay di na mo itong timar. Now, take note ha. When our physical effort ba? Work. Mental effort and spiritual effort. If all of it are purpose for God while working on the 6 days and on the 7th day, literally, the 7th day of the week or symbolically, God's perfect time, we enter into the rest of God. That is what we call the Sabbath. Okay. Exodus 20 verse 8. Sakar. It is the Holy Spirit calling us to begin the 6 days of work so we can have the hope of arriving at the 7th day of rest. Trabaho kag unom ka adlaw. Mamalandong yung kag unom ka adlaw. Mamalandong kag unom ka adlaw, trabaho kag unom ka adlaw. All of those things that you are doing every day are intentional. Intentional yun.
Na malandong ka, trabaho ka, bisag nagnegosyo ka, deep within sa imong kasing-kasing, gipractice nimong kamatuoran nga imong gitrabaho. Sultian ti ka, pag makasud ka sa 7th day, buto. Ano mo ingon ko? Buto. Take note ha. Unsay extreme diri nga ako na share last Sunday. Mao ni ang extreme. Naray duha ka klaseng tao. Ang overwork o ang lazy people. Overwork people o ang lazy people. Ang na-overwork o ang laziness. Asa ang kamatuoran? Naas ko nga. Truth lies between the two extreme. Pag ma-overwork na gani ka, nawa na kas middle path. Asa ang grace? Asa ang wisdom? Asa ang discernment? Asa ang understanding? Asa ang kamatuoran? Asa ang power of dominion sa Spirit? Asa ang anointing sa Spirit? Naa sa middle path. Naas tunga. Unsa ang extreme? Overwork. Unsa ang pikas extreme? Laziness. Manubra na gani imong katapulan. Nawa na kas kamatuoran. Manubra gani imong katapulan. Wa na ka sa estados grasya. Manubra gani imong katapulan. Nawa na kas estados wisdom. Manubra gani imong katapulan. Nawa na kas estados pabor, grasya, gahom sa Espiritu Santo. Nga naman, nanubra man imong pagkatapulan. Now, karon, kung nagtuo ka nga naa pa kay wisdom, understanding, power of the Spirit, anointing, grace, kung nanubra po imong kakugihan, nasayop yung ka. Extreme gyapon na. Hay mong kalimot ha? When we talk about Sabbath, there are two extremes. Balikon ako. When we talk about Sabbath, there are two extremes. Unsa man ang extreme? Overwork o laziness. Ang na-overwork o ang lazy people. Ang tunga, nani mo ma-discover ang kamatuuran, grasya, gahom si Espiritu Santo, pabor, tupak sa pag-ampo, tanan naas tunga. Manubra na gani imong kakapoy, sugur yung bahada imong health. Manubra gani imong kakapoy, sugur yung bahada imong pangita. Manubra gani ang imong kakapoy, ang imong kakugi, subraan kas kakugi, gilamoy na gani kas kakapoy, ang imong utok nimo, pinsada nimo kuwang na. Mao na mga igsoon, kung subraan kas kakugihan, matuog na lang po kagtagduha ka oras kada adlaw. Nga pinakagrabe, kay kini hay pa hinuoning gagmay kay kinatulgan. Mo'y di mamahaw. Ya sige lang balak kapi. Hala buhata nagmaestrito unong kabuan. Matingala kag masuko na siya, perting suga. Ngano man, gamay na man kuwang na niya, mabuwang na siya. Nga naman, unso may definition ako sa anger? Last time kung isulti nyo, anger is a choice. Anger is a learned reaction to unsa man. Anger is a learned reaction to frustration. Anger is a habit. Ang kasuko, imuha ng gipili. O ang kasuko, imuha ng nahimo na nimong habit. Ang kasuko, usa na siya ka-reaction nga imong nakatunan gikan sa imong kalagot sa mga butang-butang sa imong palibot. Kung ang tao extreme kay sa masuko, mo na akong gitawag mga igsoon, temporary insanity. Nga naman, isuk man kay ka. Labi nagmangurog na kay, masuko ka nga, di nakakadungog sa mga nag-istorya sa mga tao nga sa imong palibot. Ang kana kong ubang buang mo, di na ko na mabukan. Kay purti ng kusgala. Matingala ka, wa man ta ni kaon. Grabe magkakusgan. Oh, grabe na kaya na siya. Kaya naman, kaya wa naman ni kaon. Gibuga-buga ng kusugan na niya. Kung kinirabang taon, di na mo kaon mga ison, madugay, di na yun ganahan mo kaon. Pasmado naman. Hindi na mo tapat. Di ka pasmado, Brad. Pasmado, sis. Sa bantayan na to, two extremes ha. Now, balik. Padayon ta. Okay. Now question, are you tired? Weary of life? Now karon kini nga mensahe para ninimo. Kinahanglan tagpahuway. Naay
Gitawag na to lifestyle diseases. Lifestyle diseases is high blood, diabetes. Kana sila, magkuyog na, heart problems. Pagkuwangan na gani kagtog, heart. Sobra na gani katrabaho, sobra na gani kakugihan, heart gina o high blood. Kasagaran po sa kuwag tog, di mamahaw. Ang kinipong nanubra ang tog. Kung bida, kadagkong kaon, wa man tayo trabaho, gibuhat. Grabing tapulan na. Matog. My God, tag 12 oras. 12 oras, 14 oras matog. Kunya ini ko kaon. Ining mata mangitag kaon, pag magkaon matog na po. Kung di magani mo kaon, masita ng Netflix sa masikaot-kaot sa tiyan. Pagtaon-taon, gutom kaon na po, huwag di pang buhat. Kung sa matutong gibasa, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang mga tapulan, di pa kanon. Naar ba na dito? Naar ba na sa Bible? Ang tapulan, di pa kanon. So, sabot na, kung ato na interpret spiritual kung di po ka magkugi, walay padayang. Take note kung di po ka magkugi pamalandong, walay padayang. Walay makaon ang imong kalag ni mo. Ikaw po niyo mo ison. Gikapoy ba ka? Kinahanglan ka paway. Kung sige sulti ni Jesus, Matthew 11, verse 28 to 30. Jesus Christ says, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." I will give you rest. Sa ato pa, si Jesus ang sabat. O muna, pastor, spiritual yun na po interpretation sa sabat, pastor. Munang, wala ko, mapahuay ko. Ayaw pahuay. Kung di ka mo pahuay, usa ka adlaw. Sud sa 7 ka adlaw. Ang gamay na likuwang ni mo, mabuang ka. Tingala ko, suwa pa ko padaygis, ginuuan kamahal na kong vitamins. Yusana, vitamin C, fish oil, daghan kayo. Exercise. Bisan pa na eksakto kagtuog. Kada gabi Bisan pagsakto kay exercise, sakto kay vitamins, kung di jud ka mukuha usa ka adlaw nga ipahuway sud sa 7 ka adlaw. Madugay ang imong lawas, tagak gyud. Libog ka ngano man sa isultis Ginoo, Exodus 31 verses 15 to 16, dili gani mo pahuway, patyon tamo. Unsay pasabot ang patyon tamo sa Bible? Sa New Testament sin, sickness, diseases, lack, limitation, all sorts of problem. In other words, dili gani ka mo pahuway usa ka adlaw, sud sa 7 ka adlaw, malason ako na imong trabaho, malason ko na imong negosyo. O nagsultis Ginoo. Pero asa sa kamangita Ginoo nga kung mo pahuway ka sa ikapito, dubliho niya imong kita sa ikaunom para makapahuway ka sa ikapito. Grabe, no? Grabe, sus Ginoo. Pag mo commit ka ba, mo pahuway ka, iya kang i-bless. Analanginan ka niya, ang imong kaon ni mo iyan dublihon. Padayon ta? Okay, now, karon kini mo ni importante kayo. When we fully dedicate our life to God, now take note kung imong idedikar ang imong kinabuhi sa Dios, body, mind, and spirit, prayer, meditation, consecration, study, and contemplation of the Word, we trigger a divine button. Take note we trigger a divine button that brings us back to remember things we have forgotten. We begin to remember who we truly are in God and our environment in God, where we came from. We are resetting to factory settings. Bantay mo ng cellphone. Kita mo ng cellphone, kung imong tanawon sa settings, naay picture dito nga reset to factory settings. Pag ang imong cellphone lag na kayo, daghan na kay kag magipan-download nga naglipog na kag unsay nakapakaging sa imong cellphone nimo. Pag moadto kag moayog cellphone, uy sir, paano naman ni sir? I-reset naman ni nato. I-reset sa factory settings. Pag-reset mo sa factory settings, unnecessary programs, apps, tanan, deleted, nabalik ka sa original settings.
So sa may application na nasa Sabat, sa ato pa, the moment we remember Sabat, we trigger a divine button sa atong kinasuluran that we are restored back to its original settings. Mo na matingala ka, pag ang tao mo pahuway, balik gyud ang iyang original settings nga he is created in the image and likeness of God. Kung ako nyo may exo, marisit kag balik. Di na ka maghago-hago o sago. Na is something, matingala ka, maingon ka, kaniang tunog, labi kay ko kalimtanon. Karon ba nga nagsiko pamalandong sa Ginoo ba? Inig mag-share ko sa tao, no? Mahinumduman lang ako ang mga verses nga gusto na kong i-share. Mga punto nga, wa man ta ko kahibaw. Ato, pero pag-share na ko, no? Nigawas ra gyud siya. Kung gusto ka, mga estudyante ha, kung gusto kang i-awaken mo ang hidden genius sa soul nimo. Take note ha, if you want to awaken that hidden genius deep within you, if you want to awaken infinite mind deep within you, infinite intelligence sa soul nimo, the key is pahuway. Rest. You cannot separate rest from the word stillness. Take note ha, dili nimo pwedeng mabuwag ang word rest sa word stillness. Ang sa gisultis Bible, be still and know that I am God. When you rest and when you practice stillness by resting in God's presence, the knowledge of God deposited deep within you, the wisdom of God deposited deep within you, nga na-deposit sa imong kinasuluran, will be unloaded to your conscious mind. Hello? Hallelujah, ingnang imong tapad, genius ka day, genius ka brad. Para dili ka mabuang pahuway. Ha? Nakuha ko ninyo? Nasabtan yung message. Now, aligri kayo, sa di pa ko mapadayon ha? Sa ako nang gikaingon. We trigger a divine button that brings us back to remember things we have forgotten. We begin to remember who we truly are in God and our spiritual environment, where we came from. In other words, we reset everything that is within us. Nga mabalik yung kanas Ginoo. Kuha ko ninyo? Okay. Now, take note ha? All the non-necessaries in our system are deleted and we are restored to factory setting. Spirit man created in the image and likeness of God. Now, John 4:24, Genesis 1:26, Colossians 3:10, Colossians 1:15, Hebrews chapter 1 verses 3 and 2. Hebrews chapter 1 verse 3. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Ephesians chapter 2 verse 10. One with God, always walking in the cool of the day with God. Now, balikon ako. Ay mo kalimuta ang word rest. Kung sa sinsiyo pa na siya, take note ha, ang word rest, kung sa sinsiyo pa na siya, inigbali mo sa pika side sa coin, it is the word stillness. Now, kining atong utok, nani 4 frequencies diri. Take note ha, 4 ka frequency. Gitawag og beta frequency, ikaduha, alpha state or alpha frequency, ikatulong nga frequency, theta frequency, ikaupat, delta state or delta frequency. Now, beta, kini, mao ni ron, ang gitawag na to beta, waking consciousness. Alpha, unsa maning alpha, pastor? Ato lang paspasan na. Unsa maning alpha state? Pag musod ka sa alpha state, you are highly relaxed. Pag relax ka, pag sudi mo sa alpha, ang 4 levels of stillness kung gidefine na, pag sudi mo sa alpha state, relax kay ka. Ang imong hormones nga gitawag na to cortisol ni drop. Imong blood pressure ni drop. Nga naman, relax man ka. Ang imong heart nimo ni slow down ang iyang heart rate. Ang imong immune system na-enhance. Nakaduog mo anang tambal nga gitawag nilang beta blocker para sa high blood ba?
Tanang tambal sa high blood, beta blocker na. Okay. Paimnon kag tambal sa high blood, beta blocker na. Ano si purpose ana? Pugngan ang imong system sa utok nimo o ang imong nerves. Ako lang nahibaw-ana, layman nga pagsabuta. Pugngan ka nga di ka makasud sa beta state. Kaya kung musud ka sa beta state, mutaas ang imong blood pressure. So, paimnon kag tambal, that will help you stay relaxed. So, pag i-block nila ang beta state sa imong uho, you dwell on alpha state. Now, kining gitawag na to beta, alpha, theta o delta, mauni siya ang mga realms nga gi-identify sa science nga kung mupahuway ka, imong ma-experience. Kung mag-meditate ka, mag-ampo ka, imong ma-experience. Now, karon, ang third level of stillness is ang gitawag na tong theta. Theta state is, kana bitaw, nakabantay mo anang katugo na kay ka, lami na yung kay katug, relax kay kastanan, o niya, nag-ilog ang imong waking consciousness, ang imong, kana bitaw, katugon o ang imong pagmata, nag-ilog. Nakabantay mo ana? O muna gitawag na theta state. Ang kinipon delta, ang frequency sa delta, 4 to 0. Ang frequency sa beta, 12 above. Ang frequency sa alpha, 12 to 7. Ang frequency sa theta, 7 to 4. Take note, 7 to 4. Ang delta, mauni siya frequency kung natug ka, way damgo-damgo. Mauni nyo, natug ka ba? Mauna siya klase sa stillness nga you are so still but you are not aware. Pero kining theta, ang imong lawas na katulog na so relax, aniyat ang imong consciousness nimo nagmata pa. Nag-ilog ang imong pagmata o ang imuhang katunggon. Now the good thing is, if you can stay longer in this particular realm or particular state, diha mo gawas ang imong godly intuition, diha nimo ma-access ang imong godly intuition, diha nimo ma-access ang imong infinite intelligence, diha nimo ma-access imong creativity, diha nimo ma-access ang divine creativity o infinite creativity deposited by the Holy Spirit sa soul nimo. Now, diha nimo ma-access. Bahin sa health benefits, kung kamaulang ka mo stay sa alpha state, ang imong immune system saka drop imong blood pressure, heart rate mo drop. Alpha state pa lang, ulingan na imong lawas. Pag musud ka sa theta state, lahik na po ng istorya. Ano man? Unsay ma-access nimo sa theta state? Creativity, infinite intelligence, unsa pa? Intuition, the voice of the Spirit. Mga tao nga naka-experience of vision, kana agyo inday matay ni buntag. Nga naman, relax mo kay mong lawas. Mga tao di padamgos Ginoo. Nganong gidamgo mga nindot kay nga mga damgo nga na mensahe. Kano sabi na nahitabo sa dihang nisud ka sa 4 to 0 nga delta state. Kaya na nahitabo. Vision nga nindot kay sanan. Kano sa na musod? Kanang busy imong utok? No, dili. Kano sa na musod? When you are highly relaxed. Mga igsoon, may pay scientist naka-access pa ani. Unsay sulti ni Thomas Edison kung dili sa kasulbad ng problema? Ano yan? Pag-on ko na niya kaya ang utok kung saan pagsulbad ang problema. Pagkahuman ko no, kung di ko na niya masulbad, iya ikato. Pagkatok niya maayo, kung dili ko na siya daman-damanon ko no sa solusyon, problema, ngayon gatubang. Pag mata niya, ideas are flowing. Di lang is Edison mo nag-practice. Sila Tesla, sila Einstein. Napay usa ka scientist mga igsoon nga magdala-dalag bula. Kaya yan gusto i-access niya ang theta state yun. Dasag bula. Pagdala niya bula, relax sa tulog-tulog sa mayo. Ang iyang yung i-access kana yung mag-ilog na iyang katulugon o ang iyang waking consciousness niya. Kung drop na ganing bula, kamata na po niya balik sa laboratory niya. Anak niya. Kung relax kay ka, wag imposible nimo. Bantay mo na mo ingon, kalma lang. Ngano sigihan mo gitag sulti? Kalma lang. Ayaw pa da, kalma lang. Kay kung kalma ka,
you are relaxed. Kung relax ka, you are still. Kung you are still, you are living and dwelling in the realm where God is. Kalma lang. Kalma nga naman. Unso din ang word kalma? Ang word kalma, di ka na sa word relax. Ganoon. Kaya sunod din mong i-text ana sa tao nga napungot. Brad, kalma lang, Brad. Sis, kalma lang. Ba mo si sunod i-text? Relax lang. Ay, padaanin mo problema. Relax lang. Stay in God's environment. Stay in God's atmosphere. Nga naman, masulbad ra ang imong problema. Nakuha ko yung way zone. Gamay lang 4 levels of stillness. Gusto ka, decision nga accurate kayo. Learn to relax. Learn to be still in God's presence. Or, if you want an accurate perspective of your decision, practice the Sabbath. Okay, padayon ta. Psalm 62. Verses 1 and 2. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He is my rock and salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Okay. Ang akong kalag, nakakitag kapahulayan diha nimo. Wala mo ingon. Sa Psalm 62 verses 1 and 2. Nga nakakitag kapahulayan ang akong kalag kada Sabado. Wow. Ang lawas ray nakapahuway kada Sabado. Or Sabado mo ito nahibawan, ang akong lawas ray nakapaton o kapahulayan sa ikapitong adlaw. But, limited ba ta sa adlaw when we talk about spiritual rest? No. Dili ka limited sa adlaw when we talk about rest. You can allow your mind and your heart to rest in God daily. But your body, at trabaho na ni mo kunom ka adlaw, papahuwayon sa ikapito. Bahala na ka diha unsay imo ikapito. Basta ako di magkaparehas. Yun ay mong tapat, smile sa lipatang padayon. Keyword number 2. Remember the Sabbath day to keep it holy. Paspasan na to Remember the Sabbath day to keep it holy. The keyword here is keep it holy. Now, ang word keep sa Oxford Dictionary, it says, it means to retain possession of, cause to continue in a specified condition, course, or position. Balik ko na ko. It means to retain possession, cause to continue in a specified condition, course, or possession. Now, holy. What do you mean by holy? Means dedicated or consecrated to God. Now, ang gisulti, but the phrase keep it holy in the Greek is just one word, kadash, meaning to be set apart, or cause to be declared or observed as ceremonially and morally clean. In other words, the Sabbath is sanctified. Sanctified. Unsa ni sanctified Bisaya? Kibalaan. Now, balik ko na ko para di ta mahimong relihiyoso. Now, when we talk about holiness, holiness is not in those things that you are doing. Ayaw mo kalimot nabalaan ka dili sa mga butang imong gibuhat. Kaya kung mauna itong basihanan sa pagkabalaan, relihiyoso tang pagkatao. Holiness is not by works, but by realizing that God lives and dwells within us, it produces holiness. In other words, holiness is, mauna akong definition sa holiness, holiness is wherever God is. Kung asa ang Dios, balaan na ang dapit. Now, karon, Pastor, naaman ang Dios sa tanang dapit, balaan na tanang dapit. Ang tubag o di. Dili na balaan sa mga tao nga wala makarealize that God is omnipresent. Balaan lang ang tanan dapit if you live in a state where you realize God's presence. Kana. The moment you realize, we realize, I realize that God's presence is omnipresent, then that particular place nga akong gitindugan is balaan. Balik ko na ko. Unsay akong definition sa holiness? Wherever God is. Kung nakamatakag, nakaamgo ka, gipuy-an kas Ginoo, ikaw balaan. Kung
kung nakamatakag, nakaamgo ka nga ang imong isig kataw, dili lang kay ikaw, kundi tanang tao, gipuy-an sa Dios. Balaan ang imong pananaw sa tanang tao. Wa kay pakialam sa ilang gibuhat, ganuman, kay wa man sila kamata, kinahanglan pa man nila iparok ang ilang uho para makamata sila, kinsa sila. Pero sa imong pananaw, nausab na sila. Nga naman, ikaw mismo nga gipuy-an sa Ginoo, nakamata, nakasabot, nga ikaw balaan. Dili tungod sa butang imong gibuhat, kundili by virtue of being dwelled by God deep within. God lives and dwells deep within us, and but by that understanding, by that realization, diha ka nakamata nga ikaw balaan. Hinumdum mo itong dito sa burning bush. Ningon ang Ginoo, Moses ng tanga im sapatos kay this place is holy. Nganong nabalaan man itong lugar? Nabalaan man itong lugar? Tungkol kay balaan itong lugar? Ano dili? Nabalaan itong lugar tungkol sa Ginoo nga naa dito. Kuha ko ninyo. Nabalaan itong lugar tungkol kay naa dito ang manifested presence sa Ginoo. Padayon ta? Now, it is set apart, made different from the 6 days of work for a special purpose. In other words, it is unlike the 6 days nga kinahanglan ka mo trabaho. 7th day is holy. So, sa dihang musud ka sa 7th day. Take note ha, spiritual niya, sa dihang musud ka sa 7th day. Pagsud nimo sa 7th day, sa realm of the spirit nga maong 7th day, pagsulod nimo diha ni Kristo, your experiences is transformed. Ang imong experiences na transform, ang imong attitude na transform, ang imong behavior na transform. Nga naman, na may napukaw sa sud nimo nga divine understanding, na napukaw sa imong kinasuluran nga divine realization nga God lives and dwells deep within you. Nausab ka, nga naman, hinahinam kang kamata, nga ang Ginoo naasod sa imuha. Ang imong action. Kita kag tao, gawa pa mausab ang lihok. Nya, may kay musturya, acknowledge pa na. Pero ang lihok niya, wa pagyapon mausab. Di gapon mo fellowship. Kaya yung pananaw sa Exod, si kuan, ipukito kay, dugay naman taas Ginoo. Awa ka kapasar. Hakbong ka. Ano man, kay kining simbahan, wag yung ko kabasag simbahan sa Bible ka perfecto. Padong hinoos pagka-perfecto. Gisulti sa Bible. Pero nangita ka perfectong simbahan. Pag simbahan gali, nagtapok yun ang tanang na diferensya niya. Pero nakanindot lang, nagtapok ang tanan nga nangitag kausaban. Kaya nangita pa man nagkausaban, angay sa di mong hinumduman, naapalay mga diferensya. So mag-iyahay ta. Kaya kung magsingit ang tanaw-tanaw mo sa diferensya sa uban, wala mo tanawa imong diferensya, awag yun kay padulungan, di ka mo fellowship. Ganuman, si brother, nilaan kay makasan, dugay na utas Ginoo. Si sister, maupot. Hasol kay sanan, dakan kay samo. Dili, kasi padayon, ganuman, ang simbahan, eskwelahan. O kanang kinaiya nga imo nakitaan, imo nang examination, o makapasar ba ka di. Kaya kung di ka kapasar, umdang ka. Naghanang wa makit nga naman. Naghanang sa nakitaan, o sa kauyon. Adiyon si tawag ni Mato, nangahambok. Kaya nangita man na fellowship, nangatuan po sa fellowship. Pag ato na po na sa fellowship, kita na po sa lahi hinungdan. Nangundang, nanguling na gispay. Ano man, nakakita na mo po ni May. Nadugay, diha na nasbay. Nadugay po nasbay. Nakakita na po ni prinsesa sa asawa. Na. Di mga ni asawa mo nakita ni prinsesa, mga anak. Sige kulata. Huwag mga ni kulata, sige biras istorya. See, kita mo? All of us. Padong pa. Perfection. Muna diri kay kitantanan, padong pa mas perfection. Magtinabangay ta. O magsinabtanay ta. Kung nabisi lang ta sa atong kaugalingong kausaban, wa gyud tay panahon mutan-aw sa diferensya sa atong isig kaingon. Nabisi man kasi mong development. Nabisi gani kag tan-aw sa development sa uban, malipat na ka nga ikaw problematic di ay. Hello. Ikaw man ninyo. Remember to keep it holy. Okay, nasabta na padayon ta. Now, the true Sabbath, it's not on Saturday, not Sunday or any day, but a state of spiritual rest in God. It is a state
condition, mood, moral predicament in the spirit, not governed by the five senses, but by the sixth sense of spiritual awareness of worship, union, and communion that puts our whole being to rest. Complete surrender in the assurance of God's nature, of omnipotence, omniscience, omnipresence, His perfect love, and loving kindness. Now, karon, before ko mo proceed sa last word, 3 keywords itong gidila. Remember, keep it holy. Ang atong definition sa holiness, kung asa ang Ginoo, kana nga lugar, balaan. Kung nakakita kas Ginoo, kanang tao nga na diferensya nga gipuy-an niya, mabalaan ang apel. Ano man? Di man nimo tanaw niya diferensya. Tanaw man nimo ng puyo. Ha? Ayaw tanaw ang diferensya, ha? Tanaw ang nagpuyo. Hello? Puyugay mong tapad. Brad, hapit na mo man. Okay, padayon. Now last, how do we keep it and maintain holiness? How do we keep it and maintain it? We have to remember that holiness is not something that we physically do or act. Now, ako na nang i-share sa inyo. It is a state of being, estado or kahintang that we attain when we realize that God dwells within us. When we become consciously aware of His presence, we experience His holiness, and the practice of being aware of His divine presence produces holiness. Now, the final keyword. The Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. The Lord blessed. Blessed. Gipanalanginan ang ikapitong adlaw. Muna, matingala mo, no? Sa mga tao nga nakasun sa ikapito. Hindi kayo nga smile. Para pa si Sister Sumia, nakapahuway sa Samal Island. Wow, pagulin si Sister Sumia. Kung asa naman tunduha, wala naman ko kalaman, no? Ito na Domingo. Naglaag-laag na ba ito sa Samal Island? Ang induta, no? Holiday. Sabat nila dito. O tigyan na relax. Palayo sa negosyos Toledo. O, saan mo guni negosyo? Mayabag ka ni madugay kung nauna. Labi na magsige, tanaw sa imong ginansya. Ang tanaw na nga ni kasige sa imong ginansya, inahangla na kag-sabat. Kaya madugay lang imong tinanaw. Magsige na lang tag-trabaho sa ako nang gikaingon. Trabaho. Ma-overwork na gani ka, mura na kag-pasas. Kita mong pasas? Grapes ba nga gikumot ba? Nga gipauga. Grapes nga gikumot, nga gipauga. Tanawang naong si mong asawa. Wala pa man mong pasas. Pasalamating Ginoo nga grapes pa na siya. So, hamis pa kayong glutes. Ka naman, saktos pa huway. Now, the Lord blessed the Sabbath and hallowed it. Okay, verse 11, ako basaho na. For in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Now, what's sa maning word blessed? Sa Greek kani, kini word blessed, makarios. And makarios means happy. Mga tao no nga naasaktong pahuway no ang ilang emotional state to happy permanente. Ko man ninyo? Sige saltis Ginoo. Ipahuway sa kapito. Pag humanag pahuway, iyang gibalaan. Pag humanag balaan, iyang gi-blessed ang ikapito. So how do we define blessed? Sa Greek, mo na ang word makarios. Makarios means happy. Kung makasud ka sa Sabat, happy ka. Kitagay kasi mong mamang papa. Dili na gani happy. Ha? Ansa? Na-overwork na na. Dili na gani happy. Na-overwork na na. So this Bible, a merry heart, do it good, like a medicine. So kung sakto kas pamalandong, sakto kas pahuway, happy ka. So muna, no, matingala ka nga ang tao nga saktos pamalandong,
dili tapulan, wala pod ma-over, naa gani sa tunga, ang imong emotional stability. Intact yun. You are emotionally stable at all times. Stable ka gani emotionally. That means, nakasod ka sa realm sa spirit. Nga naman, gi-blessed man niya ang 7th day. So God, again, sa katapusan, di na ko magdugay, God will give you enough reason to smile. God will give us enough reason to be happy. Yan naman, nakasud man ka sa sapat. God will give you enough reason to be happy. Manindog ta, alas pagtapos.